Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang dalawang magkahiwalay pero parehong nakakabahalang development sa larangan ng global security. Una, ang pagkakakita ng Armed Forces of the Philippines Western Naval Command sa isang hinihinalang Chinese Long March 12 rocket na dumaan mismo sa himpapawid ng Palawan. Ikalawa, ang mabilis na pagdami ng puwersang militar ng Estados Unidos sa Middle East, isang indikasyon na posibleng papunta na sa mas malawak na komprontasyon laban sa Iran. Sa unang tingin, parang magkaibang issue. Pero kapag tiningnan natin ng mas malalim, may malinaw na koneksyon nito sa seguridad ng Pilipinas at ng buong Indo-Pacific region. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Unahin natin ang nangyari sa Palawan. Bandang alas 4 ng hapon noong ika-19 ng Enero, namataan ng AFP Western Naval Command ang isang object na tumatawid sa airspace ng Palawan. Ayon sa assessment, ito ay hinihinalang bahagi ng People's Republic of China Long March 12 rocket. Hindi ito eroplano, hindi rin ito missile launch laban sa Pilipinas. Isa itong space launch vehicle na bahagi ng Chinese space program. Ngunit kahit pa ganoon, ang mismong pagdaan nito sa airspace ng Pilipinas ay agad na nagtaas ng maraming tanong at seryosong concern. Unang-una, usapin ito ng sovereignty. Kahit sabihin pa ng China na ito ay space activity at walang hostile intent, ang pagdaan ng rocket o debris nito sa airspace ng isang sovereign nation ay hindi simpleng bagay. Ang Palawan ay hindi lang basta isla. Ito ay strategic gateway ng Pilipinas patungo sa West Philippine Sea. Nandoon ang mga naval base, air assets, at malapit ito sa mga pinagtatalo ng maritime features sa Spratly Islands. Ikalawa, may malaking safety risk ito sa mga Pilipino. Hindi ito unang beses na may Chinese rocket debris na bumagsak o muntik nang bumagsak sa loob ng Philippine territory. May mga naunang ulat na ang rocket remnants ng China ay bumabagsak ng hindi kontrolado, minsan sa dagat, minsan sa lupa. Ang problema, ang ganitong debris ay maaaring may toxic fuel residue, maaaring pumasok sa fishing grounds, o mas malala pa, tumama sa populated areas. Isipin natin ito sa perspektibo ng mga mangingisda sa Palawan. Araw-araw silang nasa dagat. Kapag may bumagsak na rocket debris sa karagatang kanilang pinagkukunan ng kabuhayan, hindi lang ito banta sa buhay nila, kundi pati sa food security ng bansa. Dagdag pa rito ang environmental risk. Ang fuel ng rockets ay may kemikal na maaaring makapinsala sa coral reefs at marine ecosystem, isang bagay na kritikal sa Palawan na kilala bilang ecological frontier ng Pilipinas. Ikatlo, may usapin ng transparency at notification. Sa ilalim ng international norms, inaasahan na ang mga bansang nagsasagawa ng space launches ay nagbibigay ng malinaw at maagang abiso sa mga posibleng maaapektuhang bansa. Ngunit sa maraming pagkakataon, huli na kung magbigay ng impormasyon ang China, o kaya naman ay kulang at hindi detalyado. Para sa isang bansang tulad ng Pilipinas na walang advanced space tracking capability na kasing lawak ng US o Japan, malaking disadvantage ito. At pang-apat, may strategic signaling din dito. Ang pagdaan ng Long March rocket sa Palawan airspace ay hindi isolated incident kung ilalagay natin ito sa mas malaking konteksto ng patuloy na pag-igting ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa mata ng maraming defense analysts, ang ganitong events ay maaaring tingnan bilang normalisasyon ng Chinese presence, hindi lang sa dagat kundi pati sa himpapawid at kalawakan, sa mga lugar na malapit sa teritoryo ng Pilipinas. Ngayon, lumipat naman tayo sa ikalawang malaking balita, ang massive US force buildup sa Middle East. Ayon sa mga ulat, tila papalapit na raw ang final days ng Iranian regime. Malakas ang paniniwala ng ilang observers na handa na si Donald Trump na tapusin ang matagal ng komprontasyon laban sa Iran, lalo na kung sa tingin niya ay nilabag na ng Tehran ang mga tinatawag na red lines. Dahil dito, aktibong nagkakaroon ng konsentrasyon ng puwersang militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon nito ay ang paggalaw ng US Navy Aircraft Carrier Strike Group na pinamumunuan ng USS Abraham Lincoln o CVN-72. Ang isang aircraft carrier strike group ay hindi simpleng deployment.
Isa itong floating airbase na may kakayahang magsagawa ng air strikes, sea control, at power projection. Kapag gumalaw ang isang carrier group, may kasamang guided missile cruisers, destroyers, submarines, at daan-daang aircraft. Dagdag pa rito, may kumpirmasyon din na may US Air Force F-15E Strike Eagles na nakadeploy sa Middle East. Ang F-15E ay isang combat-proven aircraft na kayang magsagawa ng deep strike missions, precision bombing, at air superiority roles. Ang presensya nito ay malinaw na mensahe, handa ang Estados Unidos sa high-intensity conflict kung kinakailangan. Mas lalo pang naging interesting ang latest development kung saan namataan ang US Navy Boeing P-8A Poseidon na nagpapatrolya sa kahabaan ng baybayin ng Iran. Ang P-8A ay isang advanced maritime patrol at anti-submarine warfare aircraft. Ibig sabihin, hindi lang airstrikes ang iniisip ng US, kundi pati ang monitoring ng Iranian naval movements, submarines, at sea-based threats sa Persian Gulf at Indian Ocean. Ngayon, ang tanong, anong kinalaman nito sa Pilipinas? Malaki ang kinalaman nito. Kapag pumutok ang malawakang conflict sa Middle East, tiyak na maaapektuhan ang global energy supply. Ang Pilipinas ay heavily dependent sa imported oil at fuel. Kapag nagkaroon ng disruption sa Strait of Hormuz, tataas ang presyo ng langis sa buong mundo. Ibig sabihin nito ay mas mahal na gasolina, mas mahal na kuryente, mas mahal na bilihin para sa mga Pilipino. Ikalawa, ang atensyon at resources ng Estados Unidos ay maaaring mahati. Habang abala ang US sa Middle East, natural na magbubukas ito ng strategic opportunity sa ibang rehiyon, kabilang ang Indo-Pacific. Dito pumapasok ang China. Maraming analysts ang naniniwala na kapag busy ang US sa isang malaking conflict, mas nagiging agresibo ang China sa West Philippine Sea, Taiwan Strait, at South China Sea. Ikatlo, may epekto ito sa defense posture ng Pilipinas. Ang AFP ay kasalukuyang nasa modernization phase. Umaasa ito sa strategic partnerships, lalo na sa US, Japan, at iba pang allies. Kung lalawak ang conflict sa Middle East, maaaring maapektuhan ang timeline ng military assistance, joint exercises, at delivery ng defense equipment. Ikaapat, may epekto rin ito sa overseas Filipino workers. Maraming OFWs ang nasa Middle East. Kapag nagkaroon ng full-scale war, evacuation ang magiging immediate concern. Ito ay logistical, diplomatic, at humanitarian challenge para sa gobyerno ng Pilipinas. Kung pagsasamahin natin ang dalawang isyong ito, makikita natin ang mas malaking larawan. Sa isang banda, may China na patuloy na nagpapakita ng technological at strategic reach, maging sa kalawakan, na direktang tumatama sa interes at seguridad ng Pilipinas. Sa kabilang banda, may Estados Unidos na muling naghahanda para sa posibleng malaking conflict sa Middle East, isang conflict na maaaring mag-reshape ng global power balance. Para sa Pilipinas, malinaw ang aral dito. Hindi tayo isolated. Ang mga nangyayari sa Palawan airspace at sa Persian Gulf ay parehong may ripple effect sa ating pambansang seguridad, ekonomiya, at araw-araw na pamumuhay. Kailangan ng mas matibay na situational awareness, mas aktibong diplomasya, at mas tuloy-tuloy na defense modernization. Sa huli, ang tanong ay hindi lang kung ano ang gagawin ng China o ng Estados Unidos. Ang mas mahalagang tanong ay kung paano magpoposisyon ng Pilipinas sa isang mundo na lalong nagiging unpredictable. Sa pagitan ng lumalakas na great power competition, ang pinakamahalagang sandata ng bansa ay malinaw na strategy, matatag na alliances, at informed na mamamayan. At dito nagtatapos ang ating malalim na talakayan. Kung gusto ninyo ng mas maraming ganitong analysis na diretsahan, malinaw, at nakaangkla sa interes ng Pilipinas, huwag kalimutang suportahan ang channel. Hanggang sa susunod na episode.